subscribe. Hello mga kahugot, welcome po muli sa Bono's Love Tube para po sa ating programang DKB, Dear Kuya Bono. Dati-rati mga kahugot kapag 5,000 na ay nag-upload na tayo ng bagong story. Pero dati ay matagal bago ma-reach yung 5,000 views. Usually mahigit isang linggo bago maabot yung 5,000 views. Pero ngayon, recently, ilang araw pa lang, parang 3 days pa lang, 6,000 plus na. Dumadami ba kayo mga kahugot? Dumadami na ba ang tumatangkilik sa ating programang DKB? Kung ito ay totoo, maraming salamat sa inyo. At kung bago ka sa ating channel at hindi ka pa subscribe, please subscribe kahugot. And maraming salamat in advance. At sa mga dati ng subscribers sa ating Bono's Love Tube, thank you so much for staying with us. So, narito na mga kahugot ang tampok nating kwento ngayon dito sa DKV, kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Eleuteria. Para po sa DKV, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, the Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat. Tawagin mo na ako sa pangalang Eleuteria. Noong kabataan ko sa aming barangay ang tawag sa akin ay Teria. Ngunit ngayon ay mas gusto kong matawag bilang Madam Terry. Ako po ay dating mahirap, dukha, hampas lupa, ngunit dahil sa pagsisikap, pagtitipid at hindi mabilang na sakripisyo at pagdurusa at may kalakip na swerte, ako ay nakaahon at umangat sa buhay. Taglay mo sa bagwis ng iyong paghayo, ang pangako ng walang hanggang bukas. Papaon man sa'yo'y hapdi ng puso, aabutin ang pangarap at ang bunga ng wagas mong pagsisikap, katuparan ng iyong pangarap. Kapalit ng dalamhati paghihirap, pagangat ng kabuhayan, marilang. Liparin mo ang hangganan ng langit, sa ulap ng pag-asa'y iyong makakamit ang tagumpay na bunga ng iyong pagpupunyagi. Pangarap mo na kay tagal mo nang mithi. Anim kaming magkakapatid, Kuya Bono. Ako ang pang-apat. Lalaki ang aming panganay, siya si Kuya Ponciano. Sumunod si Ate Maristela, then si Ate Esmeralda. Tapos ako, sumunod naman sa akin si Bienvenido at bunso namin si Guadalupe. Ang aming tatay ay namulatan kong isang mangingisda at si nanay naman ay mayroong maliit na sari-sari store sa harap ng aming maliit na tahanan sa isang baybaying nayon ng South Cotabato. Nakasanayan ko ang hirap sa buhay, gutom, pasakit at pagtitiis. Okay lang yon kasi hindi lang naman ako kundi lahat kaming magkakapatid. Hindi rin nawala yung inggit sa ibang bata, lalo na sa mga nakakaangat dahil nagkakaroon sila ng mga magagarang laruan at damit samantalang kami ay nagtitiis sa mga luma at punit-punit na damit.
Sa aming tahanan ay nakasanayan din namin ang iringan, inggitan at away sa aming magkakapatid dahil sa mga nakakatanda ay mahilig man lamang sa pagkain at sa mga gawaing bahay. Kapag may nag-aaway sa aming magkakapatid ay hihiyaw lang si nanay. Mumurahin kami at sisinghalan kami at sasabihang lumayas kami. Maging ang mga magulang namin ay madalas ding mag-away, lalo na kapag uuwing lasing si tatay. Bubungangaan siya ni nanay at sasabihang irresponsable siyang ama dahil nagagawa pa nitong magbisyo samantalang ang kanyang mga anak ay wala nang makain. Kaming magkakapatid ay nakakakain lamang ng masasarap kapag may handaan sa barangay. Kasal, birthday o binyag, naroon kami kahit hindi kami imbitado. Ito ay noong mga bata lang naman kami. Noong ako'y magdalaga, nahihiya na rin ako makikain sa mga handaan kaya't nagtitiis na lang ako kung anong pwedeng makain sa aming bahay. Nakatapos naman ako ng high school, Kuya Bono, kahit madalas ay wala akong baon at naglalakad lamang papunta at pauwi ng eskwela kasabay ang aking matalik na kaibigang si Rosenda na kagaya ko ring dukha. Ngunit kapag siniswerte ay nakakalibre kami ng sakay kapag nadadaanan kami ni David na pinsang buo ni Rosenda. Mayroong lumang motorsiklo si David na siyang service niya sa pagpasok sa trabaho sa construction. Matanda lang ng 1 taon sa amin si David, Kuya Bono, at noon pa lamang nasa elementarya kami ay may natatangi na akong pagtingin kay David, ngunit tinatago ko lang ito maging kay Rosenda. Ngunit hindi ko inaasahan, Kuya Bono, na ganun din pala ang damdamin sa akin ni David. Nalaman ko ito isang araw mula kay Rosenda. "Hoy Terya, may pinasasabi sa'yo si David." "Ano yun?" "Kung pwede ka daw niyang ligawan." "Totoo ba?" "Oo nga. Kursunada ka pala niya noon pa." "Ay, alam mo Senda, kursunada ko rin ang pinsan mo noon pa." "Talaga? Sige, sasabihin ko sa kanya." Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali mang ika'y mawawala. Isang buwan ko lang pinanligaw si David, Kuya Bono. Sinagot ko siya ng birthday niya. 20 na siya noon at ako naman ay 19. Noon ay nagkakulay ang aking mundo, Kuya Bono. Nagbago din ang aking pananaw. Kung dati ang aking buhay ay nakakainip, walang direksyon, walang kahulugan, noong maging kami ni David parang hinangad kong mabuhay ng matagal kasama siya. Dati, lalo na nung high school na ako, wala akong ibang gusto kundi ang umalis sa aming nayon. Makipagsapalaran sa syudad at inasam ko magkaroon ng ibang buhay. Hindi yung nakamulatan kong buhay mahirap, puro pagtitiis, puro gulo sa pagitan naming magkakapatid, at puro galit, sigaw at mura mula sa aming nanay. Gustong gusto kong lumayas, magpakalayo-layo at hanapin ang buhay na inaasam-asam ko. Ngunit nagbago ang lahat noong maging kami na ni David dahil sabay na kaming bumuo ng aming mga pangarap. Mag-iipon lang si David, tapos sabay kaming aalis. Pupunta kami sa General Santos City at doon kami titira. Pareho kaming magtatrabaho, magtutulungan kami, at bubuo kami ng sarili naming pamilya. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama.
Walang kabataang gustong tumanda sa aming nayon, Kuya Bono. Lahat gustong umalis. Hindi ko alam kung paano sapat na mailalarawan ang kasumpa-sumpang buhay sa amin. Karamihan sa mga nag-aasawa ay basta na lamang magsasama, hindi na ikakasal dahil walang perang magagastos sa pagpapakasal. At kami man ni David ay hindi nangarap na makasal sa aming nayon dahil imposible yun. Lalo na sa parte ko. Baka murahin lang ako ni nanay kapag sinabi kong gusto kong magpakasal kay David. Si David naman, 3 na lang sila sa kanilang bahay. Ang kanyang kuya Dentor at ang kanyang amang mangingisda rin. Ang kanilang nanay ay lumayas matagal na panahon na. Dala ang bunsong kapatid ni David at hindi na ito bumalik. Maganda ang bahay ni David kahit yari lang ito sa kahoy at kawayan. Ilang beses na rin akong dinala ni David sa bahay nila kapag wala ang kapatid at tatay niya. Nakalimot kami ni David noon na ibigay ko sa kanya ang aking pagkababae. Hindi lang minsan kundi naulit-ulit pa. Malaki kasi ang tiwala at magmamahal ko kay David, Kuya Bono. Napakabait niya, responsable, masipag, kaya't buo ang tiwala ko sa kanya at hindi ko siya kayang tanggihan. Sabi din niya kahit daw mabuntis ako, siya naman daw ang magiging asawa ko at magsasama kami habang buhay. Walang makakapaghiwalay sa atin, Terya. Mahal na mahal kita. At hindi kita iiwan. Magsasama tayo habang buhay. Ganito ang binitawang pangako sa akin ni David noon na hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw pa sa isipan ko. Ngunit ang pangakong iyon ay hindi natupad dahil iniwan ako ni David. November 7, 2013, sumama si David sa mga mangingisda. Siyam silang lahat. Masyado siyang nagsisipag noon kasi nagmamadali siyang makaipon ng pera upang makaalis na kami. Kahit maliban sa pagkukonstruksyon kapag walang pasok ay sumasama pa siya sa pangingisda. So nung gabing yun ay siyam silang pumalaot. Madaling araw ng November 8 dumating ang bagyong Yolanda. Kahit malakas ang ulan at hangin noong umaga ng November 8 ay kasama ako sa mga nag-abang sa pampang ng dagat upang mag-antabay sa mga pumalaot na mangingisda. Ngunit ang nakauwi lamang ay 7. Hindi kabilang doon si David. Ayon sa kwento ng mga nakaligtas, himala na lamang daw at nakauwi pa sila. Hindi na raw nila napansing nawala ang dalawa nilang kasama dahil madilim. Hindi raw nila masindihan ang mga ilaw nila dahil sa lakas ng ulan at hangin. Nag-alisan na silang lahat noon sa dalampasigan, ngunit ako'y naiwan at nakatanaw sa laot. Parang ayokong maniwala na wala na si David. Sa puso ko naroon yung pag-asa na buhay pa si David. Kaya't nanatili ako doon. Nakatanaw sa dagat at naghahanap ng senyales na buhay pa ang aking mahal. Basang-basa na ako noon sa ulan at tinitiis ang matinding ginaw. Ang tataas na ng alon at nakakatakot na. At noon ay umiyak na lang ako kasabay ng pagtanggap na wala na nga ang lalaking nangako sa akin na hindi ako iiwan. Wala na si David. Wala na siya. Hindi ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Hindi pa babayan na ako'y mag-isa? Hindi ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Natapos ang bagyo, nag-iwan ng malawakang sakuna sa aming nayon. Lahat ng bahay na yari sa kahoy at kawayan, gaya ng bahay ni na David, ay na-wash out ng bagyo. Ang bubong ng aming bahay ay tinangay din ng hangin.
Si Rosenda ay umalis kasama ang nanay niya dahil nasira din ang bahay nila. Nagtungo sila sa kamag-anak nila sa Coronadal City. Maraming tao ang umiiyak, may ilan ding namatayan. Wala akong maramdaman noon, para akong kahoy. Maging ang mga palahaw ni nanay, hindi ko pinapansin noon. Nilapitan pa ako, hinila ang buhok ko dahil hindi ko pinapansin ang mga utos niya. Naglakad ako papuntang dalampasigan at doon ay nagmatsyag, naghanap, naghintay. Sa isip ko baka tinangay ng alon si David, baka nasa pampang na siya ng dagat. Ngunit wala. Wala nung umagang yon, pero marami pang umaga ang dumating. Hindi ako nagsawa sa pagpunta sa dagat upang magbaka sakali. Hanggang sa isang tanghali habang nakaupo ako sa isang bangka at nakatanaw sa dagat, may narinig ako nagsalita. "Tanggapin mo na, Terya. Wala na siya." Paglingon ko, sa aking likod ay nakita ko si Mang Damian, ang tatay ni David. "Inangkin na siya ng dagat. Umuwi ka na at turuan mo ang sarili mong tanggapin na hindi na ulit kayo magkikita ni David." Paano na ang lahat? Paano na ako? Tayo hindi ba't sinabi mo sa'kin nasabay tayong mangangarap? Bakit bigla kang lumisan nang hindi man lang nagpaalam? Isang malamig na hangin ang iyong makap sa akin, parang isang pahiwatig na magpapaalam sa atin. Hindi ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Hindi pababayaan na ako'y mag-isa? Hindi ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Nawalan na ulit ng kulay ang aking mundo. Madilim, walang saysay. Hanggang sa isang gabi ay napanaginipan ko si David. Nasa laot daw siya, mag-isa at nakasampa sa isang salbabida. At tinatawag niya ako. Nagising ako sa panaginip na yun na parang kasing totoo. Tumakbo ako sa dagat at kinalag ko ang isang bangka sa pagkakatali. Naghanap ako ng sagwan. Walang makina ang mga bangka kapag gabi dahil inuuwi nila ang mga motor dahil may mga nagnanakaw ng makina. Sinakyan ko ang isang bangka at gamit ang sagwan ay pumalaot ako kahit napakadilim. Napakadilim, Kuya Bono, at makakakita lang ako ng liwanag kapag titingala ako sa mga bituin sa langit. Nagpatuloy ako sa pagsagwan hanggang sa mapagod ako at tumigil at nagsimula akong sumigaw ng malakas. Sigaw ang pangalan ni David. Muli ako nagsagwan nang makaipon ulit ako ng lakas. At nung mapagod ako, tumigil ulit ako at saka nagsisigaw muli. Paulit-ulit kong sinisigaw ang pangalan ni David, ngunit wala akong marinig na sagot. Hanggang sa mapaluha ako dahil sa naisip ko. Hindi tayo maghihiwalay, David, kahit anong mangyari. Magsasama tayo hanggang kamatayan. Ito ang naisigaw ko sa kawalan sabay dampot sa sagwan, tsaka ko ito binato sa tubig at kasunod noon ay tumayo ako.
David, narito ako. Sasamahan kita. Sabi ko, tsaka ako tumalon sa tubig at hinayaan kong lumubog ako sa kailaliman ng dagat. Habang papailalim ako ng papailalim ay biglang nagliwanag ang isip ko at nakita ko sa aking imahinasyon ang isang sanggol. Ako ay nagsilang daw ng sanggol, anak namin ni David. Noon bigla ay umigkas ang mga kamay ko at naisip kong kailangan kong mabuhay. Mabilis akong lumangoy pataas, ngunit pakiramdam ko noon ay hindi na ako aabot sa ibabaw dahil nauubusan na ako ng hininga. Pero pinilit ko hanggang sa lumutang ako sa ibabaw at pilit kong inaninag ang kinaroroonan ng bangka. Nakita ko ito at pinilit kong sumampa, kaya lang wala na akong sagwan dahil itinapon ko ito bago ako tumalon sa tubig. Sabi ko noon, bahala na. Nagdasal na lamang ako sa Diyos noon. Sabi ko, Diyos ko, ikaw nang bahala sa akin. Kasunod noon ay humiga na lamang ako sa bangka hanggang sa ako ay makatulog. Nagising ako dahil may gumalaw sa katawan ko at pagmulat ko ng mga mata ko ay may mga kalalakihang nakasampa sa aking bangka. Mga taga-nayon sila. Inuwi nila ako. Ang ginamit kong bangka ay tinali nila sa bangkang dimotor. Sinalubong ako ni nanay ng matinding paggalit sa dalampasigan pa lamang. Maraming tao noon na sa akin lahat nakatingin. May nakakita daw pala sa akin nung gabing pumalaot ako mag-isa. Noong sumunod na araw, kinausap ko si Ate Maristela ko. May asawa at 3 anak na siya noon. Ang sabi ko, Ate, pautangin mo nga ako ng pera. Pera? Anin mo? Magpapacheck up lang sana ako. Baka buntis ako, ate. Nababalik ko na yata talaga, Terya, no? Paano ko mabubuntis na wala ka namang asawa? Sige na, ate. Hindi pa kasi ako dinadatnan. 1 buwan na. Wala akong pera, Terya. Wala! Naglakad ako papuntang kabilang baryo para puntahan naman ang isang ate ko, si Ate Esmeralda, na doon naman nakapangasawa. Sinubukan ko rin umutang ng pera pero hindi rin ako binigyan kahit alam kong may pera siya dahil may magandang trabaho ang asawa niya. Naglakad ako pa uwi at tinapangan ko ang magsabi kay nanay pero pinagalitan lang niya ako matapos niya ako mapaamin na may nangyari sa amin ni David. Pero matapos ang kanyang paggalit ay hindi rin niya ako binigyan ng pera. Hanggang sa isang araw ako'y magsasampay sana sa likod ng bahay nang makakita ako ng napakalaking ahas na kailapit lang sa paa ko at parang tutuklawin na ako kaya't napahiyaw ako sabay takbo pero nadulas ako at pasalampak na bumagsak sa basang lupa. Nakaramdam ako ng matinding sakit sa likod ko at sa puwitan ko pero pinilit kong tumayo. Hanggang sa naramdaman kong parang may mainit na tubig sa hita ko at pagtingin ko'y nakita kong umaagos ang dugo sa binti ko. Noon ay napasigaw ako kay nanay. Dinala niya ako sa manghihilot at ang sabi ng matanda, nakunan daw ako. Napaiyak na lang ako noon, Kuya Bono. Nilagnat din ako ng ilang araw at habang nakaratay ako sa aming bahay ay binuo ko ang plano sa isipan ko na kailangan kong umalis. Noong magaling na ako ay lumapit ako sa mga kapatid ko ulit
mga pinsan at mga tiyahin. Nangungutang ako ng pamasahe para makapunta sa General Santos upang doon magtrabaho. Nangako ako na papalitan ko ang pera nila kahit may tubo pa kapag nakasweldo ako. Ngunit ni isa, wala sa kanila ang nagpautang sa akin. Hanggang sa makasalubong ko si Aling Suling at tinanong ako kung gusto kong pumasok bilang katulong. Nung ding araw na yun ay sumama ako kay Aling Suling at dinala niya ako sa Jansan sa bahay ng kaibigan niyang naghahanap ng katulong. Siya si Ma'am Belinda. Ngunit ako daw ay dadalhin niya sa Maynila dahil ang paglilingkuran ko daw ay ang dalawa niyang anak na nag-aaral doon. Kinabukasan ay sumakay kami ng eroplano, Kuya Bono. First time kong makasakay noon sa eroplano. Napansin niyo ni Ma'am Belinda at ang sabi niya ay relax lang daw ako. Sina George at Eliza ang mga anak ni Ma'am Belinda na pinaglingkuran ko. Sa kondo sila nakatira malapit sa UST kung saan sila nag-aaral. Pinagbuti ko ang trabaho ko, Kuya Bono, kahit na pareho silang masugit sa akin. Si Eliza ay napaka-arte pa. Gusto niya ang uniform niya ay talagang perpekto ang pagkakaplansa. At ang mga sapatos niya dapat ay makintab na makintab. Walang bahid na kahit konting alikabok. Nagtiis ako, Kuya Bono, at nag-ipon ng pera dahil may pangarap ako. May pangarap akong gusto kong maabot. Gusto kong yumaman. Mayamang mayaman. Liparin mo ang hangganan ng langit. Sa ulap ng pag-asa'y iyong makakamit. Ang tagumpay na bunga ng iyong pagpupunyagi. Pangarap mo na kay tagal mo nang mithi. Kapuri-puring pag-aalay ng lakas, nagpupukay sa makabagong bayani. Ang buong bansa'y nagpapasalamat. December 28, 2016 ay unang araw ko sa Hong Kong bilang domestic helper. Gumastos ako ng 70,000 pesos para makaalis kasama sa ginastos ko ang bayad sa taong nagpahiram sa akin ng birth certificate. Oo, Kuya Bono, ibang birth certificate ang ginamit ko kasi wala akong dalang birth certificate nung umalis ako ng South Cotabato. Dahil dito ay naiba din ang pangalan ko nung nasa Hong Kong na ako. Melody ang naging pangalan ko. Yung tao sa agency ang gumawa ng paraan at pinagkatiwala ko sa kanya ang lahat at nagtagumpay naman. Kaya lang hindi naging madali ang buhay ko sa Hong Kong dahil parehong buwisit ang amo ko. Madamot sila sa pagkain at kahit madaling araw ay gigisingin ako kung may papagawa sila. Hindi rin nila ako pinapayagang mag-day off noon, Kuya Bono, kaya't buong 2 taon, Kuya Bono, ay naroon lang ako sa kanilang bahay. Kung minsan ay nakakatawid din ako sa kapitbahay kapag wala ang mga buwisit kong amo. May Pilipina kasi sa kapitbahay. Siya si Ate Mary Rose at naging magkaibigan kami. Pero bago dumating ang mga amo ko, kailangan ay nasa bahay na ako at ihahanda ko na naman ang sarili ko sa mga kabwisitan ng mga amo ko. Nagtiis ako, Kuya Bono. Ang mahalaga na papasweldo ako. Noong matapos ang kontrata ko ay umuwi ako ng Pilipinas pero hanggang Maynila lang ako. Nag-apply na naman ako papuntang Saudi Arabia bilang domestic helper din at doon ay mas lalong naging miserable ang buhay ko dahil ginawa akong parausan ng panganay na anak ng amo ko. Nabuntis ako, Kuya Bono, pero pilit kong tinatago. Pero bago pa mahalata ang tiyan ko ay nakiusap ako sa amo kong babae na pauwiin na ako.
Pumayag naman. Yun pala, alam niyang buntis ako. Binigyan niya ako ng pera, Kuya Bono, 25,000 real. Tinanggap ko. Nagpasalamat pa siya sa akin dahil hindi raw ako gumawa ng gulo. Hindi ko talaga inisip lumikha ng gulo, Kuya Bono, dahil alam kong wala akong laban sa kanila kung aangal ako. Kaya't pikit mata ko na lang tinanggap ang lahat ng ginawa niya sa akin. Pero hindi na ako bumalik sa kanila. Sa naiya palabas na ako nang may humahabol sa akin at tinatawag ako. Huminto ako at nilingon siya. Isa siyang matandang foreigner. Puti. Hi, it's my first time here in the Philippines. I wonder if I can ride with you going out of the airport. Where are you going? Tanong ko. Manila? I don't know how to go there. I know I can get a taxi, but I heard that some of the cab drivers take advantage of the tourists like me, and someone advised me to go with a local like you. Don't worry, I will pay for the taxi. Okay, sagot ko. Ngumiti siya at nagpasalamat saka sumabay sa akin. Natigilan na ako at napatitig sa mukha niya nung magpakilala siya. By the way, I'm David, sabi niya. Agad bumalik sa alaala ko ang lalaking una kong minahal, si David. Are you okay? Untag niya sa akin nang matigilan ako. Yes, I'm okay. Terry. My name is Terry. Sabi ko naman. Noon ay nagkamay kami. Sa taxi ay ang dami niyang kwento at ang dami niyang tanong hanggang sa marating na namin ang nag-iisang hotel sa Pasay na lagi kong tinutuluyan. Maliit na hotel lang yon at mura kasi. Bumaba din doon si David at nag-check-in. Pero hinatid niya ako sa kwarto ko bago siya nagpunta sa kwarto niya. Kinagabihan ay kumatok siya sa kwarto ko at tinanong kung nag-dinner na ako. Sabay kami nag-dinner nung gabing yun, Kuya Bono, hanggang sa maikwento ko na rin sa kanya ang buong buhay ko. Nasabi ko rin sa kanya na buntis ako at nagulat ako sa sinabi niya. Do you need a husband? I can be your husband if you want. Makaraan ng 2 araw ay lumipat kami ni David sa isang apartment habang nilalakad niya ang mga legalidad upang kami ay makasal. Una ay nagpunta siya sa embassy ng US. Hindi niya ako isinama noon dahil sobra siya nag-aalala sa pagbubuntis ko. Mabait si David, Kuya Bono, at matagal na daw siyang biyudo. Plano daw talaga niyang tumira dito sa Pilipinas dahil retired na siya. 67 years old na siya nung makilala ko siya, Kuya Bono. Dahil sa kabaitan niya ay agad naman siyang nakapasok sa puso ko hanggang sa nagdesisyon akong umuwi kami dito sa South Cotabato dahil gusto kong ang tunay kong birth certificate ang gagamitin ko sa aming pagpapakasal. Hindi ko pinayagin si David na sumama sa akin hanggang sa aming nayon. May maliit na hotel dito sa bayan na siya naming tinirahan pansamantala. Gulat ang lahat sa aming nayon nung makita nila ako. Lalo na si nanay at mga kapatid ko. Hindi kasi ako nakipag-ugnayan kahit kanino man sa kanila habang nasa ibang lugar ako. Wala silang balita sa akin, wala din akong balita sa kanila. Agad akong naglabas ng pera sa harap ni nanay at ang sabi ko, ilabas niya ang birth certificate ko. Agad naman niyang inilabas. Binigyan ko siya ng 5,000 pesos tsaka ako umalis nang walang sabi-sabi.
Nagpatayo kami ng magandang bahay dito sa bayan, malapit sa palengke. Ginagawa pa lang ang bahay noong mga nakakukuya Bono ng isang batang lalaki na sa itsura ay halatang Arabo ang kanyang ama. Pero kinagiliwan pa rin naman ni David. After 6 months ay natapos ang bahay. 3 months na noon ang anak kong si Zodimar. Si David ang nagbigay ng pangalang yon. Kumuha kami ng 2 katulong dahil may kalakihan ang aming bahay at isa pa, ako ay nakatutok sa pag-aalaga ng aming anak. After 1 month namin dito sa bahay ay nagpakasal kami ni David sa Huwes. Wala kaming bisita kundi mga kaibigan lang naming mga bago na nakilala na lang namin dito sa bayan. Sila na rin ang naging witness sa aming kasal. Hindi ko pinaalam sa aming nayon na ikinasal ako, Kuya Bono. Wala naman ako nakikitang dahilan para makialam sila sa buhay ko. Nagpatayo din kami ng commercial building na paupahan at 5 pintong apartment na paupahan din para lang may source of income kami ni David na hindi kailangang kumayod. 69 na ngayon si David at sa awa ng Diyos, wala naman siyang sakit. Basta masaya ako sa piling ng asawa at anak ko. Sa ngayon, Kuya Bono, ay buntis ulit ako. 3 months na rin para sa anak namin ni David. At umaasa si David na kambal ang baby namin kasi may lahi daw silang kambal. Sana nga kako naman kasi gusto ko talagang magkaroon ng malaking pamilya. Pamilyang nagmamahalan, nagbibigayan at hindi nagdadamutan. Gaya ng pamilyang pinagmulan ko na puro madadamot at makasarili. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, ang kwento ng aking buhay at nais ko lang batiin si Ate Mary Rose Santos na naging kaibigan ko sa Hong Kong noon. Kapitbahay ko siya doon at dahil sa kanya ay nakilala ko ang programa mo, Kuya Bono. Mayroon siyang MP3 files na mga kwento mo, Kuya Bono, na pinapakinggan namin noon. Sabi ko noon, isang araw magpapadala din ako ng kwento sa'yo at eto na nga, Kuya Bono, at sana'y mabasa mo rin ito. Muli maraming salamat and God bless. It's me, Madam Terry. Ang hangganan ng langit sa unang ng pag-asay iyong makakamit. Kamtin mo sa bunga ng lahat ng iyong pagkakanggan. Ang tamis na dulot ng iyong tagumpay. Ang tamis na dulot ng Eleuteria or Madam Terry, maraming salamat for sharing your story dito po sa DKB Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Congratulations sa napakagandang buhay mo ngayon. Kung tayo magbabalik tanaw, talagang marami ka mga pinagdaanang pasakit at hirap sa buhay. Talagang napakadaming pagtitiis, pagtsatsaga at pagpapakatatag ng dibdib at sikmura. Lahat tinanggap mo alang-alang lamang sa iyong pangarap na yumaman at ikaw pa ay sinuwerte sapagkat nakatagpo ka ng isang retired na foreigner. Sa tingin ko yan, American citizen. Puti, kamoy. At saka marami kasi mga Amerikano na talagang gusto nila mag-retire dito sa Pilipinas. Kasi may natatanggap yata silang pera, malaking pera, yung mga naipon nila, tsaka siguro may retirement money sila. At kailangan nilang i-spend yun sa mga bansa na maganda na ang kalikasan at mura pa ang expenses. At ang Pilipinas ay isa sa mga bansang ito. Kaya lang, okay, sige, masaya ako sa naging buhay mo. Talagang naabot mo ang tagumpay, kumbaga. Sinuwerte ka dahil na rin sa pagtsatsaga mo, pagtitiis. Kaya lang nalulungkot ako para sa'yo sa pagturing mo sa pamilya mo.
Na-imagine ko yung klase ng pamilyang meron ka, lalo nang lumalaki ka. Lahat ka mo ay makasarili, lahat madamot. Naikwento mo rin, lahat talaga ng nilapitan mo, tinanggihan ka, binigo ka, at parang ikaw ay nagtanim ng sama ng loob sa kanila. At gusto mo bang gumante? Gagantihan mo ba yung pamilya mo? Okay, sige. Culture nyo siguro yung gano'n sa pamilya nyo. Ewan ko, nagugulat lang ako, namamangha kasi ngayon lang ako nakakita ng ganyang pamilya, no? So, kultura nyo siguro yung magdamutan, maging selfish. Kaya lang hindi maganda eh. Hindi talaga maganda. Alam mo kami, sa aming pamilya, mahirap lang kami, pero kami ay nagdadamayan, nagtutulungan. Salamat sa pagpapalaki sa amin ng aming mga magulang na natuto kaming magmalasakitan sa bawat isa. Bakit kayo hindi? Lalo na ikaw na nakaangat ka na. Bakit ganun yung trato mo sa pamilya mo? Lalo na nung umuwi ka para kunin yung birth certificate mo bago ka magpakasal. Tinapatan mo lang ng pera yung nanay mo para ilabas yung birth certificate mo at umalis ka na walang sabi-sabi. Nalulungkot ako sa tagpong yun eh. Hindi ako masaya sa pangyayari na ganun. Sana, suggestion ko lang, hindi sa nakikialam ako sa buhay mo, pero suggestion ko lang sana, para magandang tingnan. Para sa ganun ay may manahin din yung mga anak mo na magandang kaugalian. Kung talagang naging uso sa pamilya mo yung magdamutan, sana ngayon ikaw ang magsimula na gawan ng magandang halimbawa na maging bukas, maging matulungin sa kanila. Simulan mo para panggayahan ka. Para naman sana mabago. Ewan ko, suggestion ko lang ito. Doon lang kasi sa parte na yun ng kwento mo, ako hindi naging masaya. Yung pagiging selfish, pagiging makasarili. Kung naging gano'n yung mga kapatid mo, dahil na rin siguro sa wala nga talaga sila o hirap sila o kaya meron silang pinaglalaan ng ibang bagay na mas mahalaga, hindi ba, kesa ipahiram sa'yo at ikaw ay hihiram naman kasi wala ka namang trabaho kaya hindi ka nila talaga pahihiramin. Gayon pa man, ay mali din talaga yung pagiging madamot nila sa'yo. Lumapit ka sa mga pinsan mo at mga tita-tita mo nung gusto mong magtrabaho sa Jensen pero wala ding nagbigay sa'yo. Kaya siguro nagtanim ka ng sama ng loob. Sana naman ngayon ay nasa tugatog ka na, maging malambot naman yung puso mo. Bilang pasasalamat na lang sa Diyos, At para naman sa gano'n, ipatuloy kang biyayaan ng Diyos. Magtuloy-tuloy ang magandang magbuhay. Magsimula ka ng magandang kaugalian, magandang halimbawa sa iyong pamilya. Okay? Suggestion ko lang naman yon sa'yo, Madam Terry. Sana ay mapansin mo. Kahit kanino mo itanong, mali talaga yung nagmamalaki ka sa pamilya mo. Maling-mali na madamot ka sa pamilya mo. Kahit kanino mo itanong. Anyway, again, maraming salamat for sharing your story. Napakaganda rin at marami ring leksyon ang matututunan at may mga bagay ding dapat iwasan sa iyong kwento. Again, thank you so much and please change. Thank you so much. Be kind and God bless you more. Sa inyong lahat din mga kahugot na muling tumutok sa ating programa, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli tayong magkakarinigan para sa bago na namang kwento na hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bonus Love Tube, the Kahugot YouTube channel.